May mga nagsasabing mga kababayan natin na mga Yamashita Treasure Hunter na ang mga sign daw na mga araw, kurting araw na nakaukit sa mga bato ay tanda daw ito, sign daw ito ng bomba sa Yamashita Treasure. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, kung ano po ang mga tanda, palatandaan ng mga bomba sa Yamashita Treasure Hunting. Kaya napakahalaga po, ito pong ating pag-uusapan ngayon. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo ito hanggang sa matapos sapagkat napakahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Mga ganito palang pro mortal ba tawag dito? Yan. Mortal. Anime piraso. Magandang araw po sa inyong lahat, maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan, na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. May adnan lawit sa tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay ang mga tanda, sign ng mga bomba sa Yamashita Treasure, na kapag nakita natin ito ay dapat nating iwasan sapagkat nanganganib ang mga buhay ng treasure hunters. So napakahalaga po ito. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, at bilang suporta na rin po yan sa aking channel. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusop Yamato po. So tayo na naman po ay may ibabahagi sa inyong napakagandang topic tungkol po ito sa treasure hunting. Mga ideya, mga kaalaman, kaunting kaalaman, kahit kaunti, basta't nakakatulong, So ito na naman po ay tungkol nga po sa mga laging kinong-comment ng ilan po sa ating mga kababayan na nagsasabing yung araw, kurting araw daw ay sign daw ng bomba. So atin pong bibigyang diin kung ano po yung pinaka sign ng bomba sa Yamashita Treasure Hunting, sa Yamashita Treasure Code. At ito pong ating ibinabahagi ay galing po ito sa Yamashita Treasure Code, na na-translate sa English mula po sa Southeast Asian Treasure Hunters Groups, sa mga kudigo, at hindi po natin sariling gawa-gawa lamang. So ang mga Japanese Imperial Army ay may mga tanda na ginawa, noong Second World War, nung sila po ay nagtago ng mga kayamanan, iba't ibang kayamanan sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. So halos puno po yung mga kabundukan natin ng mga treasures, mga diamonds, antiques, kung ano-ano pa, mga uncut precious stones, mga gold bars o gold coins, silvers, jade, mga rubies, sapphires, kung ano-ano pang mga mahalagang bagay, na kung saan kanila pong ikinalat, sa iba't ibang panig sa bansang Pilipinas, at nilagyan po nila ito ng mga patibong, patibong traps. At pag sinabing traps, ang pinaka-delikado ay ang bomba talaga, kasi magkahiwa-hiwalay ang ating katawan dyan. Kung sakaling tayo ay tatamaan, yung poison, kapag tayo nadali, nandiyan pa yung katawan natin. Pero bomba na yan, pag sumabog yan ay devastated, devastated. Kumbaga, wasak, wasak na wasak. Yun po ang kahinatnan ng isa pong taong walang idea, sa Yamashita Treasure Hunting. Kaya dapat mayroon tayong kaunting kaalaman tungkol po dito.
So ang mga sign ng traps, no, booby traps ay napakarami, no. Marami ding sign ng mga bomba. Subalit yung mga sign ng bomba na hindi masyadong malakas, no, kumbaga hindi masyadong napapatunayan, hindi masyadong nabigyan ng ebidensya, no, yung mga nahukay na mga bomba na may mga markers na legit na nakalagay sa Yamashita Treasure Code ay hindi pa napapatunayan. Kaya ang atin pong ibabahagi talaga yung mga may nakukuha ng mga bomba na napatunayan na yun ang sign talaga na nakalagay, no, sa Yamashita Treasure Code plus yung mga nahukay pa ebidensya talaga. So ang mga sign nga na bomba ay inuukit sa bato, at ang nakaukit na sign o tanda ng bomba sa Yamashita Treasure ay mga kurting bulaklak, no? Pero maraming itsura ang mga kurting bulaklak. Mayroon ding kurting bulaklak na booby trap siya pero hindi bomba, kundi landslide o sliding boulders, no? Yung bumabagsak na mga bato sa mga naghuhukay. So yung mga bulaklak na tag 8 petals, no? Yung 8 yung kanya pong petals, no? Yung bahagi ng parte ng bulaklak, 8 piraso yung petals, ay malalaking bomba po yun, no? At saka yung kanyang petals ay kurting puso na 4 na piraso, no? Tandaan natin yan, hindi pare-parehas ang marker ng flower design na nagsasabing bomba sa Yamashita Treasure. So mayroong 5, no? Yan po ay kasama na ang sliding boulders o trap na landslide, no? Yung tinatawag na kulaydal na ginawa ng mga Japanese Imperial Army na kapag hinuhukayan natin halo sa ilalim tapos mga batong i-final sa itaas na pa-slide, yun ay unti-unting bumabagsak doon sa mga treasure hunter na ang iba ay mababaon, no? Ang tawag po doon ay sliding boulders. So yung bomba na big bomb o malalaking bomba na tanda ay bulaklak na tagwawalo ang petals. Yun, take note, tagwawalo ang petals, no, ng malalaking bomba na matatagpuan sa ilalim kapag 8 petals na flower design. So may mga 5 petals, no, limang bulaklak, may 4 kurting hugis puso yung kanyang petals, 4 na piraso. Pero bulaklak ang design, yan po ay malaking bomba sa ilalim. So bulaklak na 4 petals, 5 petals, 8 petals, no? Yung kumbaga yung piraso ng kanyang bulaklak, yung petals yan sa English, yung bahagi ng bulaklak, kung ilang piraso. Yan po yung mga sign na mga delikado, no? Mga flower, bulaklak na mga ganyang klase. So kapag nakita natin yan po ang ibig sabihin, may mga bumbang malalaki sa ilalim. Meron din naman na parang X, no? Tsaka may mga parang guhit-guhit yung X na may bilog sa gitna. Yan po ay bomba. Pero wala pang mga ebidensya na nakuhanan yan, wala pang mga patunay na yan talaga ay sign ng mga bomba. Pero nakalagay yan sa Yamashita Treasure Code. So yung mga iba pang mga sign na stars, no? Yung stars, yung between. Mayroon dyan na may isang sign na between, pero hindi siya bomba, no? Ang stars kasi 5 yung kanyang party na tulis. 5. Yung stars na yan ay booby traps, no, mga poison kadalasan, mga poisonous
traps. Pero may isang sign ng bomba na stars, no? Na 6, no? Kasi ang stars, di ba, 5 yung tulis. Mayroon diyang stars na 6 ang tulis. Yun po ay big bomb, no? Malaking bomba. So hindi lahat ng stars ay bomba. May 3 stars na magkasunod, no? Hindi po ibig sabihin bomba yon, no? 3 stars. Yan po ay Yamashita Treasure. Hanapin pa yung mga ibang sign na kasama. So positive sa Yamashita Treasure kapag 3 stars, no? So ang mga stars ay iba-iba ang mga meaning. Pero hindi bomba. Kadalasan yung mga ibig sabihin, kadalasan ay poison, no? Traps, booby traps. At yung araw naman, wala pong mga araw o kurting letterings na parang araw na bomba. Ang makikita natin, may mga glitterings pero iba yung itsura ng bomba na design o sign ng Yamashita Treasure. So, ang pinaka-sign talaga ng bomba, tandaan natin, ay flower design, yung nabanggit natin kanina, no? Yan po ang pwede lang nating maibahagi na available sa Yamashita Treasure Code. So doon po sa mga nagsasabi, nagko-comment na kapag nakakita tayo ng glitterings or araw ay bomba yan, hindi po yan bomba. So, sa sinabi natin kanina, ulitin ko, ang mga bomba nga ay flower, bulaklak, no? Bulaklak talaga. At ang pinaka-delikado yung 8 petals, no? At saka yung stars na 6 ang tulis. Yan po ay mga big bomb. At saka yung parang heart na 4 petals, no? 4 yung petals. Yung parang heart ang kanya pong petals doon sa flower design. So mga flower design ang mga traps na bomba. Although mayroong tinatawag na sliding boulders na bulaklak din, pero 5 petals, no? Madalas yung flower na landslide, yung babagsak na sliding boulders sa mga treasure hunter sa ilalim. So malinaw, no? Yan po ang ating nalalaman na naibahagi natin sa inyo. At napakahalaga po yan para po sa mga Yamashita Treasure Hunter, sapagkat mahirap yung alang-alam. Kumbaga sa digmaan, pumunta tayo sa digmaan, ng kalaban natin ay may armas, tapos tayo ay itak lang. Mayroon silang baril, tapos ikaw itak lang. Ikaw ay nasa panganib sapagkat kulang, no? Sandata kasi ang ating kaalaman. At kapag mayroon tayong sandata, tayo po ay may ipanglalaban, no? May laban. Kaya mahalaga po ang ating knowledge, kaalaman. So hanggang dito na lamang po, no? Sana po ay nag-enjoy na naman kayo dito po sa napakagandang topic natin po na ibahagi sa inyo sa araw po na ito.